another day, another mini vlog. So for today's video mga mima, nandirito kami sa Pasig kila ate. Kami ay namasyal. Charis lang mga mima, meron talaga kaming gagawin dito na importanteng mahalagang bagay. Nung time na yan mga mima is tanghalian na. So sila ate nasa kwarto nila natutulog pa kasi nga maaga kaming nagising kanina. So ngayon yung mga bata pinapakain ko na muna. Actually, parang ang breakfast pa lang namin to mga mima kasi nga alas 10 pa lang yan. So nagsangag lang ako ng kanin kanina and then naamoy ni Kuya Sander ang aking niluluto. So sabi niya, mami, kakain na ako. Nagluto ako dyan ng hotdog and egg. Nauna ko na ding pinakain dyan si Bebo mga mima, si Kuya Sander mamaya-maya daw at sus ko po, tatapusin niya pa daw yung nilalaro niya sa kanyang cellphone. Fast forward tayo mga mima, nung mga bandang alas 4 na ng hapon, nag-aya ako sa labas mga mima, paano wala palang diaper si Bebo, naubos. So sabi ko kay ate, kailangan ko bumili ng diaper. Kaya naman pupunta kami ngayon sa palengke para na rin bumili ng aming ulam for dinner. Iiwan na lang namin dito si Pepsi at saka si Bebo kasi nga naman mahirap namang dalhin si Bebo sa palengke, magulo. Andun sila niyan mga mima sa kwarto kasi sabi ko baka mamaya pag nakita kami ni Bebo na umalis maghabol. Kaya sabi ko doon muna sila sa kwarto, wag sila magpapakita. At saka sasaglit lang naman din kasi kami mga mima sa palengke kaya hindi ko na rin sinama si Bebo kasi nga sobrang likot niya talaga, hindi ko pa naman dinala yung kanyang trolley. But meron namang araw na nakalaan para kami ay mamasyal mga mima bells. At hayan nga, kami ay naglalakad na papunta sa palengke mga mima, hindi na kami nag-tricycle at susko po, yan na lang pinaka-exercise namin ngayong maghapon. At saka mga mima, malapit lang naman ang palengke dito, kayang-kayang mong lakarin. Bibili din pala ako sa palengke mga mima ng panghugas ng bote ni Bebo. Paano ba naman nakalimutan kong dalhin yung panghugas niya ng bote? Susko po. Hindi na rin naman bago sa akin itong dinadaanan namin mga mima kasi dati, nagstay din naman ako dito sa Pasig kulang 1 taon. So itong dinadaanan namin is medyo kabisado ko naman. Nung nagtatrabaho kasi ako dati sa SM Hypermarket ko po mga mima, dito kalaate nakitira. That's why medyo kabisado ko din ang Pasig. Kaso nung nagpunta kami dito, susko po na iba-iba na rin pala yung mga sakayan. Kaya ayun, medyo nangapa talaga kami ng bongga. Pero naging okay din naman ang aming mga biyahe mga mima kasi nga kabisado rin naman ni Pepsi yung papunta dito. I mean medyo kabisado niya yung papunta dito sa Pasig. And then bago kami dumiretso sa palengke mga mima, dumaan kami dito sa Dali, yung sikat sa TikTok. Titignan ko dito mga mima yung mga sinasabi nilang item na mura lang sa TikTok. At saka talaga nag-trending ding tong Dali sa TikTok mga mima. So tara, tignan natin kung anong pwedeng mabili. But sad to say, yung punta namin dito, susko po, wala silang kuryente. Bakit naman ganun? Kaya naman yung mga namimili, ayun, stranded silang lahat dun sa may counter kasi parang mano-mano lang silang nagpa-punch. I mean, nagbabayad. Pero sabi ko naman kay ate, tara magtingin pa rin tayo ng mga paninda nila dito bago tayo dumiretso sa palengke at baka mamaya pagbalik namin meron naman ng kuryente. So dito banda sa section na to mga mima, wala namang iba. Same lang sa mga ibang grocery store yung mga paninda nila dito. Same brand, same price, ganon. And then meron din ditong parang Yakult, pero iba ang kanyang brand, iba ang kanyang tatak. So ayan, mas mura siya sa normal na Yakult. Ang tatak pala niyan mga mima is Bakakult. Ojiva ang bongga. And then nakita ko rin pala dito yung parang katulad ng Nutella mga mima, which is the Gonat. Pero parang mas mayahan tulad ko siya sa Goya. Mas magkalasa sila mga mima bells. Dati mga mima, no umuwi si ate sa Nueva Ecija, nagpabili ako ng ganyan kay ate dito sa Dali, yung Gonat. Nagpabili ako ng 2 noon. Kaso hindi ko masyadong bet yung lasa niya. For me lang, yung pinakang kalasa niya talaga mga mima is, alam nyo ba yung chocolate na tagpipiso? Yung parang cream stick. Ganon na lasa niya. And then meron din ditong gin. Ang pangalan naman ay Don Gin. O, Jiva. Tapos ito naman mga mima, parang katulad niya naman yung MP Light. El Mayor naman ang kanyang pangalan mga mima bells. Pero itong mga to, mas mura lang siya ng dihamak sa mga Emperador. Meron din dito mga beer and can mga mima bells. Mas mura din sila dito. Mga 47 lang each yan. Pero sabi nila masarap naman daw. Meron din palang murang soju dito mga mima. Gusto nga bumili kanina ni ate niyan. Kaso ewan ko ba bakit naman nagbagong isip niya. Hindi siya bumili. And then the last but not the least, the trending chocolate ng Dali. So ito naman mga mima, ang price daw nito sabi ni ate is 139. Pero dahil nakasale siya kanina is 100 pesos na lang siya. O Jiva ang bongga. Kaso nga lang mga mima, hindi na kami kumuha kasi nga ang haba ng pila, pupunta pa kami ng palengke para bumili ng ulam. Pero okay lang naman mga mima kasi pwede naman kami bumalik. And then bumili nga rin ako ng panghugas ng bote ni Bebo mga mima. Yun na lang pinakang mura ang kinuha ko kasi nga naman ilang araw ko lang naman gagamitin.
Itong kinukuha ko na to mga mima, yung walang plastic, 25 pesos. Tapos yung may plastic, 35 pesos. So ito nang kinuha ko yung walang plastic. Totally, gagamitin ko rin naman sa bahay. Siya pa'y 10 pesos. Tapos itong Kuya Sander nga nung nagpunta kami dito sa Pasig, hindi ko siya nadala ng tsinelas niya mga mima. Pero wala naman talaga akong balak na bilan siya ng tsinelas. Kasi nga meron naman siyang nahihiram na tsinelas dito kila ate. O diba siya pa yon. Anyways, wala naman tayong magagawa. Si Kuya Sander nagpabili na. So ayun, binili ko na. And then mga mima, ito palang way na ito is papunta na yan sa Taytay. Ayan nga, at sabi, welcome Taytay, Rizal. And then, ang way naman namin papuntang palengke mga mima is dito, didiretso lang kami patawid. O Jiva mga mima, sabi ko nga sa inyo, malapit lang ang palengke dito sa amin. I mean, kila ate pala. Nung nagpunta kami dito sa palengke mga mima, wala kaming idea ni ate kung ano ba ang dapat naming ulamin. So ito, nung nakakita kami ng isda, sabi ko mag-isda na lang. So dito kila kuya, medyo mura ang kanyang isda. Yan nga yung tulingan mga mima, 140 lang per kilo. And then yung tamban naman mga mima is 50 pesos per kilo. So bumili kami dito ni ate ng tulingan for only 140 pesos mga mima per kilo. O Jiva, masarap na gata. And then bibilan na lang din namin yan ng koko mama gata para naman ready-made na siya mga mima bells ko. And then talong at sili. O diba ang perfect ng aming dinner. So si Pepsi naman mga mima bells ko ang magluluto niyang aming dinner. Hayan nga si Sinya Harriet mga mima. Sus ko po, kagagaling lang ng kanyang lagnat pero nagpunta kami ng palengke. Ayan, tumamlay na naman. So ayun na nga mga mima, nagbayad lang ako and then kinuha ko ang aking sukli tapos nag-go away na rin kami. Para makapagpahinga na rin ang aking pamangkin at talagang sumamayata ulit ang pakiramdam. Tapos may nakitang mangga dito si Kuya Sander mga mima. Ayan, nagpapabili siya. Yung isang supot ng mangga na yan is 10 pesos. O Jiva, sa baryo libre lang yan. Mabuti nga mga mima at may paalamang naman tong mangga nila. Sus ko po, napakamahal 10 pesos. Pero sabi ni ate ang mura daw. Pangalawa na nga yan ni Kuya Sander mga mima. Nung papunta pa lang kami sa palengke, nagpabili na siya. Tapos ngayon pa uwi, nagpabili ulit siya. After namin bumili ng mangga mga mima, ito, bumili na si ate ng talong. Tapos dito do kila tate, ang pinakang murang nagtitinda ng gulay dito mga mima. So ang kilo naman ng talong nila dito mga mima is 100 per kilo. Sabi ni ate, doon naman doon sa kabila is 130 per kilo. O Jiva, malaking ang difference nila. Mura nga talaga dito kay tatay. Pumili lang naman si ate ng talong dyan mga mima ng iilang piraso. Yung sasakto lang din doon sa aming uulamin. Tsaka siling green mga mima bells ko na halagang 5 pesos. Dito sa Maynila mga mima, dapat saktuhan lang yung bilhin mong gulay kasi nga mahal. Kung bibili ka naman kasi mga mima bells ng sobra-sobra tapos masisira lang naman sa bahay ninyo, abay sayang naman talagang tunay, diba? Dadagdagan pa nga sana namin ng pechay mga mima bells yung aming ginataang tulingan mga mima, kaso sobrang mahal naman ng pechay dito, parang 3 pilaso lang ng bulong. Diyos ko po, 20 pesos na. Pero sabi nga naman ni tatay, mahal daw talaga ang pechay. Dumaan din pala si ate dito mga mima sa bilihan ng fries at bibilihan niya doon ng fries si Sinya at saka ng cheese for fries. Hindi na nga pala kami nagpunta sa dulo niyan mga mima. Dito na lang kami sa may bungad namili ng aming ulam para naman hindi nakakapagod maglakad at si Sinya nga masama pakiramdam. Tignan nyo nga't nakauupo na naman sa gilid. Hi Sinya, sana gumaling ka na. And then ayan, nagtanong lang sa akin si ate Roxanne kung ano daw masarap na klase ng cheese powder. So nung nakabili na siya, umalis na rin kami dito. Dumiretso naman kami nito mga mima sa bilihan ng Coco Mama Gata. Pinag-iisipan nga namin ni ate kung anong mas magandang bilhin, kung yung bang kinakayod or itong ready-made na. Sabi na lang namin itong ready-made na lang para hindi na magkaroon ng kalat pa dun sa bahay nila. So yung Coco Mama Gata lang naman din talaga ang aming sadya dito sa grocery store. Bali, 2 sachet pala ng Coco Mama Gata ang aming binili dyan mga mima para naman sakto siya sa aming 1 kilong tamban. Tulingan pala mga mima bells ko. Sus ko po, kanina pa ako nagkakamali dyan sa tamban-tamban na yan sa lot. Hayan nga, hinintay lang din namin si ate na makabayad mga mima bells ko and then umalis na rin kami dito sa grocery store at kami uuwi na. Nga pala mga mima, wala pa pala kaming ligong lahat niyan. Sabi ni ate, mamaya na tayo maligo pag uwi natin galing ng palengke kasi sigurado pagpapawisan tayo naglakad. Pero sakto lang din naman mga mima, hindi naman kami ganong pinagpawisan kasi nga hindi naman siya maaraw. Akala nga namin uulan pa niyan eh. And then, this is it pansit mga mima. Ito na lahat ng aming pinamili for our dinner at kami ay pauwi na. So, same lang din mga mima nung kami ay papunta. Maglalakad din kami pa uwi. Kasi nga sabi ko nga, malapit lang naman yung palengke doon sa bahay nila ate. Biglang dami nga ng tao sa labas mga mima bells ko kasi uwian na ng estudyante, uwi na rin ng mga trabahador. Kaya ayan, medyo traffic. Naalala ko nga pala mga mima bells, si Pepsi nga pala, nagpapabili nga pala siya ng kanyang gamot para sa kanyang gout. Kaso, mahigpit naman palang mga butika dito sa Pasig mga mima bells ko. Hindi sila nagbibigay ng gamot kung wala kang reseta.
Sabi ko nga, hindi naman antibiotic ang aking bibilhin. Bakit naman hindi mo ako pagbilhan? Charis! Hindi naman inaatake ng gout ngayon si Pepsi mga Mima Bells. Kaso nga lang, syempre pag inatake siya, parang stock niyang gamot yon, ganun. Kaya sabi ko na lang sa kanya, mag-iiwas na lang siya sa mga nagpapatrigger ng kanyang gout. Malapit na lang din pala kami dito sa bahay nila ate mga Mima Bells. Konting kembot na lang, andun na kami. At hayan nga, pagtawid namin, sus ko po, naligaw pa ako. Sa ibang kanto naman nakapasok. Tinatawanan tuloy ako dyan ni ate mga Mima. Sus ko po, mas maliligaw pa daw ako kaysa kay Kuya Sander. Kasi si Kuya Sander, tama yung kanyang dinaanan. Ayan nga, siya pang nauuna sa amin maglakad. O, Jiva? Nung dito kasi ako nakastay kila ate nun mga Mima sa Pasig, hindi dito yung apartment nila ate. Pero same lang ng address. Magkaiba lang ng street. Kaya din siguro medyo ako ay naguguluhan. And ito na nga mga Mima, nakauwi na kami sa apartment nila ate. At yan si Pepsi ang nagbukas sa amin ng gate. Fast forward tayo mga Mima dahil faster naman ang aking Pepsi sa pagkilos. Ayan, nakaluto na siya ng aming dinner. Napakasarap. So that's it mga Mima Bells ko for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!